Magandang umaga. Magandang umaga, no? At ang ating ngayon pag-usapan ay patungkol po sa yung natalo man si Digong sa ICC sa issue na kung i-release pa siya o hindi, panalo naman siya. Parang panalo na rin siya sa Supreme Court ng Pilipinas. To the point na napapahiya ang government ni BBM. Bakit po? Ito pag-usapan natin. Pero bago lahat, siguro nais muna natin titingnan kung ano ang mga pangyayari sa ngayon. Wala pang bagong pasabog si Saldico sa kanyang sa kanyang sa kanyang expose laban kay Bongbong. So, ang ating pag-usapan ay ano ba 'yon? Habang wala pa yung magandang kukunti pa lang audience natin, magdi-discuss lang tayo tungkol sa anong mga bagong balita. Sa bagong balita muna ay inuutos na ni Bongbong Marcos yung eroplano ni Saldico na kukunin doon sa Singapore. Ewan ko kung ano ang kanilang gagawin. Hindi ba basta-basta manguha ng eroplano ng iba? Pagkatapos, ulitin ko pa rin yung katarantaduhan na sabi ng secretary ng DTI na sapat daw yung 500 pesos para sa Noche Buena ng bawat Pilipino sa pamilya na 4. So, yan ang ano pa bang iba. Yung 29 NCR na pulis ay na-dismiss sa 3 buwan. So, ngayon meron naman tayong balita na may bago na namang naaresto sa pagpatay kay Dudong Bukol, yung kapitan ng Barangay 3 de Mayo sa Digo City, Davao del Sur. At ang mga bishop ng Davao ay kanila pong kinundina ang korupsyon na nakakahiya para sa Christian nation. So, yan. Siyempre, nauna na nga nag-denounce ang Iglesia ni Cristo. Nag-denounce na rin ang mga taga-BARM, yung mga Muslims, sa mga corruption. Ano pa bang ibang dapat mag-denounce? Kailangan natin ang boses ng lahat. Tapos, ito naman, nais ko lang ipahaging konti na mabilis lamang inaprubahan ng Senate yung budget ni Sara Duterte. Bina 889 million sa Office of the Vice President. At ang nangyari pa, naging parang sip-sip pa yung parang sip-sip pa yung mga senador na nakipag good vibes talaga kay Sara Duterte kasi inaamin man nila malakas ang kutob nila na mananalo talaga si Sara Duterte sa 2028 election, kaya kailangan magpa-good times sila doon. Ano pa bang ibang Ito naman, ang maganda rin itong sinabi ni Terry Redon na congressman ng Bicol Saro ay
bawal ang LTO daw na manghuli at i-impound ang mga e-bike kasi hindi naman ito nakarehistro sa sa LTO. Kung ako tanungin mo rin, wala rin silang karapatan. Wala rin karapatan ng LTO na bawalan ang mga e-trike na gumamit ng kalsada kasi mga taxpayer din mga yan. Ang pinakamagawa nila ng paraan ay bawal mag-prohibit kundi i-regulate nila kasi trade yan ang paggamit ng e-bike. Ang gagawin nila, gumawa sila ng policy, humingi sila ng batas sa Kongreso na magkaroon na ng rehistro ang mga e-bike para naman maayos na ang lahat. At saka mga e-bike ay magaling na rin ang mga e-bike mga gamit. So, bakit binabawal na sa main thoroughfare? Siguro naman pag-usapan, pag-aralan ninyo kung paano magagamit ang mga e-bike. Dito na tayo ngayon. Medyo marami na rin ngayon ang mga audience natin. Umpisa na po natin ang kwento. Ladies and gentlemen, sa ICC kanina na decision, natalo si Digong Duterte. Ayaw pumayag ng International Criminal Court Appeals Chamber na magkaroon ng pansamantalang kalayaan si Digong or interim release kung kanilang tawagin. Ayon sa kanila ay tama raw yung decision ng pretrial chamber na tanggihan yung hiling ni Digong na magkaroon ng temporary na kalayaan. Anyway, huwag malungkot kasi sinabi naman ng appeals chamber na pwede naman humiling ulit si Digong after 120 days. Kaya lang, ang observation ko sa ICC, kahit walang ebidensya, kahit kwento lang, pinapatulan na gagamitin na dahilan para tanggihan ang hiling ng akusado na magkaroon ng pansamantalang kalayaan. Ang isa pang ang ayaw ko ay sila naman ay pwede nilang itali ang bansa na kukupkup kay Digong. Sila dapat magbigay ng kondisyon na para observe para sa kukupkup na bansa kay Digong kung anong gagawin. At least gusto na masunod kasi ang objective lang naman talaga ng isang akusado ay makakasiguro bang ICC na dadalo kada hearing si Digong. Yun lang naman eh. So kung makipag-usap ang ICC sa bansa na nag-volunteer na kukupkupin si Digong, edi wala sanang problema, di ba? Ang problema diyan, sa totoo lang, ito na po yung indikasyon na bias from the start itong ICC na to. Akalain mo, pwede, kung ang objective mo lang naman ay makuha mo lang ang sitwasyon na payagan mong makalabas ang tao, pero makasiguro ka naman na tuwing hearing ay dadalo. Sigurado hindi naman siya makakatago kung ilagay nyo sa The Netherlands, halimbawa, sa labas lang. Hindi naman siya makauwi ng Pilipinas kung ayaw ng The Netherlands. Hindi naman siya magkaroon ng power na mangistorbo. Babantayan naman ng pulis ng pabantayan lang ninyo sa pulis ng Netherlands ang bahay kung saan siya nakatira. Ganun lang kasimple. Pwede naman yan. Hindi kaya lagyan nyo siya ng pulseras na may GPS para malaman kung saan siya. Di ba? Parang unthinkable. Parang walang intention din ang ICC na magbigay ng pansamantalang kalayaan. Yun po ang napansin ko dyan. Hindi nga rin pinansin yung pagiging sakitin niya, wala rin daw. So tapos pinansin pa yung balita lang sa internet na yung mga pag-joke ni Sara tsaka ni Digong na kung makalabas na si Digong ay dalhin niya sa Davao.
Pati yung mga sigaw ng mga pamilya Duterte na kinidnap si Digong ay ginagamit nila na dahilan na maka puwede na sabihin na si Digong ay tatakbo kung papalabasin. Hindi na siya babalik sa korte, 'yan ang sinasabi. May sinasabi pa na yung paghalal niya sa pagka-mayor na landslide ay tinitingnan nila na isa sa mga connections na meron si Digong na gagamitin yung connection para tumakas. Ang la ano na 'to, hindi ko maintindihan itong ano kung ang korteng ito kung nagbabase sa ebidensya o kuwento. Kuwentong marites nga lang, naniniwala sila, eh. So, nevertheless, talo si Digong dun sa ICC na usapin na ipalabas ba siya o hindi na pansamantala, pero mukhang may panalo naman siya sa Supreme Court sa Pilipinas. Ito ngayon. O bakit po? Kasi inutusan ng Supreme Court ang pamahalaan, kasama diyan siyempre yung executive secretary at wala na si Bersamin, may papalit sa kanya. Kasama sa inutusan na sumagot ay yung Office of the Solicitor General. Kasama rin sa inutusan sumagot ay yung Philippine National Police Chief na si Marbil, o sasaluin na ngayon ni Nartates. Kasama rin sa inutusan na sumagot ay si General Nicolas Torre. So marami pa silang inutusan ng Supreme Court. So ang hindi lang sagot, kundi magsusumiti sila ng memorandum of final arguments sa loob ng 30 araw mula sa araw na matanggap nila itong utos ng Supreme Court. So, nagtanong din ang Supreme Court sa mga laman ng memorandum na gagamitin nila na isusumite sa Supreme Court ay itatackle din nila. Sagutin nila kung paano ba masunod ang inherent na o di kaya yung organic na utos sa habeas corpus. Kasi habeas corpus ito, napalabasin ang tao kasi kung wala naman ang tao rito, nasa ICC na. So nagtatanong din Supreme Court, mooted na ba ito? Paano ito? Kaya inuutosan niya rin ang lahat ng partido, kasama na siyempre mga abogado ng mga Duterte, na i-tackle ninyo, i-argue ninyo, ano pa ba ito? Maging moot na lang ba ito kasi wala na rin si Duterte sa Pilipinas? Ando na siya sa The Hague. So isa pa, ito maganda, nagpatanong pa ang Supreme Court. Sabi niya sa jurisdiction at saka international obligation. Sa jurisdiction, nagtatanong ang Supreme Court sa mga partido sa kanila ni Executive Secretary, sa kanila ni Marbil, ni Torre, saka sino pang iba, at magdi-discuss sila kung ang Article 127 Paragraph 2 ng Rome Statute ay umuobliga ba sa Pilipinas na magpatuloy ang kanilang makipag-cooperate sa ICC nung nag-withdraw na ito ng 2019, final ng withdrawal ng 2019, yan ang isang tinatanong. Pangalawang tanong, tinatanong din ang gobyerno ng mga partido kung ang prinsipyo ba ng complementarity ay mag-apply sa Republic Act 9851 o ng Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. At saka kung ang executive branch or Office of the President ay may choice or sole choice, discretion na i-waive yung principle na ito, i-waive yung prinsipyo nitong complementarity, specifically for acts committed when the Philippines is part of the ICC. So ngayon, tinatanong ngayon ng Supreme Court, ano ngayon ang posisyon ninyo with regard to the complementarity rule and the jurisdiction over the Philippines sa mga
mga ginawang krimen sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. So tanong pa rin na sasagutin, ang ICC ba ay pwedeng gumanap ng kapangyarihan over the Duterte kahit na nag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute? Yan ang mga tanong. So, na delikado nitong mga tanong nito. Ibig sabihin po, ganito lang kasimple. Itong petition ng mga anak ni Duterte na sinumiti ng abogado nila na si Torion ay yung the fact na pinasagot ng Supreme Court ay malaking bagay sa aking karanasan bilang abogado. Kapag sumagot ng ganito ang Supreme Court at tinatanong, malamang mananalo si Digong sa Supreme Court. Sa issue na kung pinakaano nga issue, kidnapping ba yun o hindi? Nako, patay! Patay. Dito na ngayon magkaalaman. Ngayon ako naman po sa aking marubdob na paniniwala sa batas ay magdidesisyon itong Supreme Court na bawal yung ginawa nila sa pag-aresto kay Digong Duterte. Positive po ako dyan. Kaya dito po, nawala man ang pinto, nagsara man ang pinto para kay Duterte doon sa ICC, bumukas naman ang pinto dito sa Supreme Court. At least, hindi man mabibigyan ng kagandahan dito si Digong Duterte, ay maglalabas ito ng formal na statement patungkol sa batas ng Pilipinas na magsasabi, walang sinuman ang pwedeng mag-aresto ng kahit sinong Pilipino sa loob ng Pilipinas kung walang utos ng Korte ng Pilipinas na lokal. Yan. Yan ngayon ang magiging konklusyon nito. Bakit ko nasasabi yan? Makinig kayo ng mga taga-gobyerno. Makinig po kayo, kayong mga si Atty. Torion. Makinig ka sa akin. Kasi ang abogado ng mga anak si Atty. Torion. Isa sa dan lead counsel niya. Magaling na abogado to si Atty. Torion. Ay din po siya sa College of Law ng Jose Maria College. Ang Jose Maria College sa Davao City po ay eskwelahan na pinatayo ni Kibuloy. So, ngayon, ang dami ng abogado na na-produce niyan. At magaling ni school niya, mataas pong passing percentage. So, anyway, babalik ako ngayon. Ang pinakatanong dito sa lahat ng tanong na ginawa ng Supreme Court ng Pilipinas, at dahil inaksyonan ito, ibig sabihin, malaman ang petition nila ni Atty. Torion para kay Digong Duterte. At damay din dito si Bato para kay Bato kasi arestuhin na rin si Bato. Malaman po ang nangyari na utos ng Supreme Court. Kasi nga, ulitin ko lang, nung ako'y practitioner, kapag ang iyong petition sa Supreme Court ay hindi pinasagot ang kalaban, wala na, basura na yan. Pero ito, pinasagot sila lahat. At ang pinakatutukan nila dito is this. Tama ba ang pag-aristo nila ni Nick Torre, nila ni Marcos Lacadilao, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo? Tama ba ginawa nila pag-aristo kay Digong at ipasa doon sa dihig? Lalabas po na mali. Okay, ito po yung aking masasabi. Sigurado po ako na hindi magsasara ang mata ng Supreme Court sa batas na ito. Ano po yung batas na ito? Ito po yung sinasabi na pinakamataas na batas pag pinag-usapan ay karapatang pantao. Ang karapatang pantaong ito ay Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi o nag-uutos na walang sinumang tao ang matanggalan ng kalayaan, buhay at kayamanan kung walang proseso ng batas. O kung walang batas at walang sinuman na mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Ganun lamang po.
So ngayon, mas mataas po ang batas ng konstitusyon kaysa international law kung meron man na kumukontra. Tandaan nyo, yung international law ay katumbas lamang ng ordinaryong law sa Pilipinas na hindi pa ito maaring tataas pa kaysa konstitusyon ng Pilipinas. So in other words, mali ang pag-aresto nila ni Nick Torre kay Digong. Bakit? Ito, klaruhin natin. Sa English, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person can be denied the equal protection of the laws. So, iniutos ng batas na walang sinumang mga tao ang papagkaitan ng kalayaan kung walang batas. Ngayon, gagamitin natin ngayon ang number 2 na pinakamataas na batas pang karapatang pantao. Ito po yung Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, yung karugtong niyan, search and seizure shall be inviolable. Tapos, may ginugtong pa yan, no, ano sabi ng warrant of arrest or search warrant can issue only upon determination of probable cause personally by the judge. Judge lamang ang pwede makapag-personal nga makapagsabi ng warrant of arrest. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and describing particularly the place to be searched and the things to be seized. Ganon yan. Ibig sabihin, bawal po na ang aresto na hindi dadaan sa judge kasi tanging judge lamang ang binigyan ng konstitusyon na pinakamataas na batas sa Pilipinas ng kapangyarihan na magpapaaresto. Maliban siyempre yung aresto sa pulis na napapaloob yan sa Section 5, Rule 113 na nagsasabi, caught in the act, pwedeng huli ng pulis. Actually, pwede rin civilian kung kaya ng civilian. Pagkatapos, hot pursuit. May alam ang mga pulis kung anong pangyayari na personal lang alam at naniniwala sila na yung huhulihin nila ay may probable cause sila na iyon ang gumawa ng krimen. So ngayon, in all these aspects, hindi mo makonsidera na just because may warrant galing ICC at pinadaan sa Interpol ay justification na mag-aresto sa mga Pilipino o kung sino mang tao na sa loob ng Pilipinas. Excuse me, ladies and gentlemen. The arrest they made on Digong Duterte was illegal because they did not have any warrant of arrest issued by the Supreme Court, by the court, local court in the Philippines. The Constitution is clear that only the judge can issue warrant of arrest personally after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce. Ganun na kasimple. O ngayon, sino dapat, ang ginawa nitong nila Kanilaw, sila ni Torre, pumunta muna ng korte, nag-apply. Ganun dapat bago na hinuli si Digong. Pero better yet, may isang option na nakalagay mismo sa Rome Statute sa Article 59. Nakasaad sa Article 59 na kung maaresto si Digong sa Pilipinas, kailangan dalhin siya sa lokal na korte. At bigyan siya ng pagkakataon na kung anong karapatan kasama ang karapatan sa pagpensa. Hindi ginawa. Mga kupal kasi. Gusto lang nila, pansarili nila. Ang kinatatakutan kasi nila, hindi nila kayang talunin si Sara Duterte sa pagtakbo sa eleksyon ngayon 2028. Kaya ganun ginagawa nila. Kasi nag-iisip sila ngayon, ang problema sila, sinong ipatakbo ng presidente? Kaya nga, papostura ngayon si Erwin Tulfo.
Papostura ngayon si Ping Lacson. Napakapiliin pa lang siya ni BBM na siya maging standard bearer. Ang problema, kung sino man ang endorso ni BBM ngayon ay, wala na. Sira na. So, ladies and gentlemen, I have a high hope na yung pag-action kasi nito ng Supreme Court, sinabi ko na sa inyo kanina, kung walang kwenta ang petition nila ay hindi aksyonan. Ngayon, dahil inaksyonan at pinasagot ang mga kalaban, ay ibig sabihin, maganda po yung laman na nitong petition nila ni Duterte. Magtatawag na lang muna ako si Melissa Wright. Hello, Dr. Toto. Joel Castronuevo. Hello, Dr. Toto. Nakakalungkot talaga at nakakais talaga ICC. May Supreme Court pa pala ang Pilipinas. Akala ko ICC na. Nakadismaya. Halaga. Talaga. Shout out. Dr. Toto watching from Australia. So si Herty Bisisiao Moises. Magandang gabi. Magandang umaga. Tapos si Z2D4H. Discuss nyo rin po yung hatol ng Comelec kay Cheese. Bukas po, pagising ko, i-discuss ko po, ilista ko na dito. So, Tito Tambi. Tito Tambi, tapos, Bernard Magtibay. Okay. Renato Oracion. Sir Toto, ang saklap naman ang ginawa nila kay Tatay Digong. Wala na ngang klarong ebidensya. Wala ngang ebidensya na klaro. Tapos, ay nako. Itatambi, ICC Bulok. Melissa, pwede siguro to bahain nyo ng comment ng bus itong ICC. Hindi makatao ito, hindi tama sa tamang panuntunan. So Melissa, BHG5, International Court of Justice Bulok. Okay. Kalbubo, bubuka. Ayun, hindi bali kung bubo tawag ko sa akin. Pero mas matalino pa ko sa iyo. Pixie, tapos Ralph Kent Arcos. Sa mga nangyayari ni Digong ngayon, yan din ang mga papalubog ng Pinklawan. Ayun. Lia Functional, Lia Foncia Clara, Clara. Parang walang kilos ang isi. Tagal na. At least ngayon kumikilos na po. Tapos Tito Tambi, Edwin Iyakin. Akala ko yabang to, Iyakin din pala, no? So hanggang dyan na muna tayo, mga ladies and gentlemen, at ipagdasal nyo po tayo ang Pilipinas. Ako at kayo, magdasal din tayo sa isa't isa. Ay malapit na yung Pasko, no? Ilang araw na lang. At please lang, ay i-invite nyo yung mga kaibigan nyo na mag-like dito. At kung marami, at mag-subscribe. Mag-like kayo sa Facebook account ko, mag-subscribe kayo dito. At kung dadami na tayo, 10 million na tayo, ay manakbo ako ng pagka-presidente ng Pilipinas. At babaguhin kong sistema ng katarungan. That's the only way. Yan lang po ang tanging paraan para gumanda ang buhay ng Pilipinas. Kapag takot na lahat sa batas, sa korte, sigurado susunod na lahat sa batas. Ang gagawin ko po kapag ako'y mahalal na presidente ay gagawin ko po na ang maghuhusga sa lahat ng kasong krimen sa lahat ng korte sa Pilipinas ay mga tao na pinili sa Tambyulo. Ganun po. Tapos one day trial lang, tapos na yan. Ano pa? Basta yan lang muna tayo, ha? Magandang umaga po kay Yaismen. Bakit po matagal ang confirmation? Wala pa po ang confirmation kasi may gagawin pa po na testing kung talagang totally wala nang malay si Digong. So, sabi ni Tito Mbi, Edwin Iyakin Tolongis. Okay. Ano pa ba? So, Lemon Daves, di na kasi sila naawa sa 80 years old. Pixie, Toto, iyakin na sila mariwala. Hi, Dr. Toto.
pera-pera at politics ang game diyan. So sabi ni Michael Hoblags, fix it. Toto, sa international police tayo may commitment. Wala, hindi po ang Interpol po hindi po ginagalang sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang yan ginagalang nila ni Bukan, nila ni Digo, ni Bongbong Marcos. Kaya mananalo naman si Duterte sa Supreme Court. So Ronel 9769, Lemon Daves, maawa din ba nila yung isang bata na Ken De Los Santos na pinatay? Sir, salamat po sa pag-discuss niyo sa writ of habeas corpus kay Pirardi. Okay, ang writ of habeas corpus kasi pag nagpetisyon, hiningi sa korte na dalhin ang katawan ng pinipetisyon sa korte. Ngayon, dahil wala yung katawan ni Duterte, ito na ngayon ang tinatanong sa Supreme Court. Kaya inutusan sila ng Supreme Court na sumagot. Problema na pagsagot yan. So, Bahar Angela, ito po, inabangan ko sa discuss niyo po. Salamat po, sir. Tapos si Bahar Angela, sir, salamat po sa pag-discuss niyo. Okay, nabasa ko na. So, Rolando Guerrero, wag nang malungkot. Focus sa flood control. Paglilihis lang yan. Bayad na yan. Hi, attorney. Good morning po, Sir Dr. Toto. Tapos, Andy, si Jing yun, si Jing kanina. Kakaunti na lang talaga mga DDS. Ano ibig sabihin kakaunti talaga? Mas marami pa po sila. Sila po majority sa boto kaya nanalo si Amy. Saka si Camille Villar. D634, hindi pakakawala ng ICC Iparade. Tapos, Pixie, wala na ang kidnapping toto. Wala, wala pag sinabi ang Supreme Court. Huwag ka magpaniwala. Kaya nga pinapasagot sila ng Supreme Court eh. Tapos Dinglin Munoz, nag-assume ka lang toto, Kausing, kasi supporter ni Digong, of course, may warrant sa Digong sa ICC, Dinglin Munoz. Pero ang sabi ko, hindi yan igagalang sa Pilipinas. Kasi mayroon tayong batas na pinakamataas, yon pong ang ating konstitusyon na nagsasabi sa Section 2 ng Article 3 na walang warrant of arrest na maaring maipalabas kung walang utos ng judge na personal niyang tiningnan ng lahat. Ganun na kasimple. So Jerry Forbes, at hindi yan dinaan sa judge ng Pilipinas ang ICC warrant of arrest. Jerry Forbes, gonggong ka, si Trillanes ang tanungin mo, siya ang nagpahuli kay Digong. Elmer Cabigas, nagpahuli kay Digong? Naghuli nga sila ni Nick Torre. Elmer Cabigas, it's about time na may action na ang Supreme Court. Sexual Baflor Lagari. Tapos si Jerry Forbes. Okay, sa kay Sixto, sabi niya, lagi na lang simplang ka. Di ka pa matuto. Ba't galit ka sa akin? Hindi ka dapat magagalit sa akin kung kinikilala mo kong kaibigan. Kamote ka. Panalo ang ICC dahil nakaupo pa ang boss nila. Pustahan tayo kapag natapos ang termino ni BBM, magturuan na yan. So, Ulysses, karapatang pantao, wala noon si Digong. Yun ang ginawa ni Digong, kaya narapat lang sa kanya. Sige, hindi ba kayo magagalit sa karapatang pantao ninyo na hinalay ni BBM sa pamamagitan ng pagnakaw? Kaya nga maraming namatay sa baha sa Cebu. Mataas ang konstitusyon sa lahat, kaya forthwith, tama po, konstitusyon ang pinakamataas. Wala pong magawa sa Supreme Court patungkol sa kung ibabalik pa si Digong. Pero may magagawa pa ang Supreme Court para linawin kung ano dapat ang batas. Ipapakita ang Supreme Court ang kapangyarihan at kaginhawaan ng batas. The majesty of the law. Ito si Plat-Plat talo. Ano kung talo? Hindi naman natin masasabi na gano'n ang opinion lang naman yun ng mga judges. Ang opinion nila, opinion lang nila, hindi mali naman sila. Ba't hindi nila pagbibigyan
yung hiniling na payag naman ang bansa na kukup sa kanya kung anong kondisyon ang gusto ng ICC, bakit ayaw nila? Yun lang tanong. Sabi na may karapatan doon sila hindi magtanong sa bansa na gustong kumukup. Anong klaseng ICC yan? Ronel Kian, ah, Tolonges, Pixie, bakit yung pinapatay ng Duterte? Ano bang kinuha niya? Bakit hindi mo ba naintindihan, Pixie, ang mga pinagsasabi mo? Dapat dito sa Pilipinas ita-trial, hindi yung doon sa ICC. Kabubo naman sa iyo. Dahil basahin mo nga Republic Act 9851 kasi nandiyan yan ang batas na para pagliliti sa kanya rito. Marshall Silerio, parang kinabahan yata sila diyan sa nilabas sa Supreme Court. Tama, kinabahan sila sa paglabas sa Supreme Court. Ulysses, lahat ng binaliwala ng Digong. Tapos Marlina Barrientos. Tama lang yan kasi noong nasa position si Digong, Gong, wala. Talagang mga kaaway ni Digong galit sa kanya talaga. Amalia Dibals, I agree to you, sir. So, Tito Tambi, bring him home, no more na. Wag na umasa. Elmer Cabigas, hindi po tayo under martial law pero mukhang regular lang sa admin na ito na abusuhin ang kanilang powers, mga power benders. Kaya nga sometimes we have to bend the law. Tito Tambi, sige nga, kung makikipag-cooperate, Interpol, balik sila si Asierto at Sian Gasa. So, Ilkin, sadyang hindi lang talaga pumapatol ang karamihan sa mga DDS. I do believe maraming trolls nanonood dito, Toto, kahit na FB kapag chinecheck mo ang profile nila. Okay, so okay, panalo tayo. Cronel, ang layo mo na tungaw, ganyan ang bautak ng pag 1/4. Ang pagsabi mo, Tito Tambi, ang labo, hindi maintindihan. Tapos ibig sabihin mahina pong utak nyo. Hindi makakaintindi. Magkano babayad sa iyo ng ano? Okay, yan lang, hindi ko na babasahin yung mga troll. Magandang umaga